14. Magbabasa po tayo mula talatang 22 hanggang 32 o 32. Ito po yung istorya kung saan si Jesus ay lumakad sa tubig. Amen? Ito po, basahin po natin. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagupin ninyo ako," sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa aming nabasa na yung talata, Lord God. Alam po namin na lagi kang nandiyan. Alam po namin, Lord, na lagi mo kaming handang tulungan. Dalangin ko po sa pag-aaral namin ng iyong salita, ikaw po ang magturo sa amin, banal na Espiritu Santo. Ikaw po ang magbukas ng pag-unawa ng bawat isa. Ikaw po ang magbukas ng puso ng bawat isa na magkaroon kami ng pagnanais na tanggapin, pagnanais, Lord God, na matuto sa iyong mga salita. Basbasan niyo po ang iyong lingkod at itago sa iyong likuran na ikaw ang siyang makayag. Salamat po sa iyong papurit parangal, pagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, makakapo po ang bawat isa. Ngayong umaga po, ang pamagat po ng ating pag-uusapan ay tinatawag na, basahin nga po natin, 1, 2, 3. The Storm of Perfection. Ayan. Kailan nga ba nangyari na may bagyo na may umayos? Meron na ba kayo naranasan? Dumaan ng bagyo sa San Jose. Lahat ng sirang kalsada naging maayos. Wala na? Dumaan ng bagyong napakalakas sa Pilipinas. Lahat ng kurap na tangay. Wala, no? Walang ganun. Na, kadalasan, kapag may bagyo, may nasisira. Kadalasan, kapag may bagyo, ang nangyayari, may nawawasak. Amen po ba? Pero ngayong umaga, pag-usapan natin yung tinatawag na the storm of perfection. Kasi nasabi yung isang bagyo kung saan ito ay hinuhubog ka o hinuhulma ka na mas maging matatag ka pa. Amen po ba? Pero hayaan niyo pong magsimula ako sa mga tanong na ito. So, kamusta po ang bawat isa sa atin? Mabuti ba? Kamusta po ang paglalayag natin bilang mga mananampalataya? Saan ka ba dumadaan ngayon? Ang tubig ba na dinadaanan mo ay maalon? O payapa? O masasabi natin parang nasa bagyo? Sabi nga, smooth sailing po ba o masasabi natin na rough sailing? Pag sinabing rough sailing, di ba yung kahit anong sagbuan mo, ang hirap. Bakit? Kasi maalon, pwede yung hangin. No? Ang hirap dahil papunta ka rito, pero yung hangin papunta dito. Di ba ang hirap? No? Sino bang nakaranas na rito yung mamangka? Meron po ba? Wala po. Kaya di nakaranas? Di ba mahirap po yan pag maalon? No? Mahirap din kapag tawag din yung hangin against doon sa pagsagbuan mo. So sabi nga po, no, sa talata at pangyayaring ating binasa, makikita natin dito na yung mga alagad muling umarap sa bagyo. Amen po ba? Kasi ang unang bagyo na kanilang hinarap ay yung time na si Jesus ay natulog. Naalala niyo pa ba yung turo natin na yun? Pero ngayon, dito sa istorya na to, iba po. Sa panahong ito, hindi nila kasama ang Panginoon sa bangka. Amen po ba? Sa paglalayag, hindi nila kasama ang Panginoon.
Sabi nga po, no, sa Mateo chapter 28, 23 to 27, doon po natin mababasa yun, yung bagyo na si Jesus ay natutulog. Pero ito ngayon, dito, hinarap ng mga disipulo ang isang bagyo na sila lamang. So tanong ko, ilang beses mo ba naranasan na sa pagharap mo sa pagsubok parang mag-isa ka? O sa dinadaanan mo ngayon, parang nasasabi mo, parang hindi mo kasama ang Diyos. Nag-pray ka naman. Babasa ka naman ng salita ng Lord. Umaattend ka naman. Pero parang sa nangyayari sa ngayon, parang mag-isa ka pa rin. Siguro ang iba sa atin ay yun ang nararanasan na. Sabi nga po, no, dapat nating maunawaan na alam ng Panginoon na may bagyong parating nung time na pinasakay niya yung mga pinauna niya yung mga alagad. Pero bakit niya pinauna kung alam niya may bagyo? Ibig sabihin ba na ng Panginoon, hinayaan silang umarap at nahirapan? Sa buhay mo ba ngayon, bakit kaya hinayaan ng Diyos na mayroong bagyo na harapin ka? Bakit kaya hinayaan ng Diyos na parang mag-isa ka ngayon na sumagwan? Amen po ba? Mayroon po tayong nagiging sagot. Sabi nga po, no, isa sa dapat nating malaman, o isa rin sa dapat, o kahalagahan kung bakit ginawa ito ng Panginoong Hesus sa mga alagad noong time na yun. Isa po ay dahil upang sila ay hubugin at pagtibayin sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, pamagat natin ano daw po? The storm of perfection. Perfection saan? Sa ating pananampalataya. Siguro ang iba sa atin masasabi natin parang ang tatag-tatag na natin. Na? Siguro ang iba sa atin masasabi naman ay parang kunting pagsubok lang, talagang bibitaw na tayo o parang ayaw na. Kasi gusto lang lagi natin na tinatawag na smooth sailing. Sa tawag doon sa karanasan ko, sa paglalaya, grabe. Sa pagsagay sa tubo, ayan ano, wala akong naranasan na malakas na alon. Pero nung time na mag-isa lang ako, bumalik ako ng Aklan para mag-training. Alam niyo po ba doon ko naranasan yung malakas na alon at malakas na ulan at hangin? No? Pero salamat sa Lord dahil yung time na yung panatag ako. Sabi nga, panatag ako, bakit? Sabi ko, oo, hindi ako marunong lumangoy. Ang yabang ko na panatag, pero hindi marunong lumangoy. Siguro pag lumubog yun, isa ako sa unang mamamatay talaga. No? Kasi talagang hindi marunong si Pastor lumangoy. Hanggang dito nga lang, parang pakiramdam ko malulunod na ako sa swimming pool. Dahil pag niyayak ako ni Juliet, tinutulak ko na siya. Ayun na yung time na talagang gusto ko siyang ihiwalay sa akin. Kasi niloloko niya ako, tayo sa malalim. No? Sabi ko nung time na yon, kung lulubog yung, ano ba, sinabi, starlight, hindi to go, starlight, maliit yun, mas maliit. Bangka. Hindi bangka bro, maliit yung bangka. Barko din siya. Roro. Ayan, Roro. Nawala sa isip ko yung Roro Ang lakas na talagang humaalon. Tapos talagang ganyan na. Nakaupo lang ako ganyan. Yung iba nga sumusuka na eh. Pero salamat sa Panginoon sa oras na yun, ay hindi ako nakaramdam ng takot, hindi ako nakaramdam ng pangamba. Bakit? Kasi sabi ko, Lord, alam ko, pinapupunta mo ako dun sa, pinababalik mo ko na Aklan, hindi mo ito papalupuin. Ayan. Kasi pangalawa, sabi ko, kung lulubog man ito, alam ko naman, Lord, na hindi mo papabayaan yung pamilya ko. Na hindi mo rin, tawag doon, hindi mo rin papabayaan yung mga mahal ko sa buhay. At alam ko rin, Panginoon, na babalik din ang buhay ko sa iyo. Ayan. So, ano nga bang relation na sa pag-aaralan natin ngayon? Ang iniisip ko doon, ano kayong pakaramdam din ng kapitan? Ayan. Siyempre, mahirap eh. Mahirap i-manubra yun. So, dahil napakalakas ng hangin, alam niyo po ba na-delay kami ng dating? Ayan. Kasi may panahon na kailangan patayin yung makina. Kailangan pala patayin yung makina pag sobrang lakas na. Kasi lumalaban na siya. So kailangan patayin yung makina at kapag hindi na lumalaban ulit, saka ulit pwedeng i-diretso. Ayan. So, ganun yung nangyari. So, ibig sabihin, yung kapitan, nagkaroon na siya ngayon ng kaalaman kung paano mag-manubra ng isang barko, tawag doon, sa gitna ng bagyo. Sabi nga po, no,
Kung ang mga nag-aaral ng pagiging kapitan ng barko, hindi rin ituturo sa kanila na may bagyo, na bigla ang bagyo darating sa dagat, ano na lang kaya gagawin nila? Amen po ba? So sa atin din, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, ganun din ang gustong matutunan natin, no? Ng Lord para sa atin. Na hindi niya tayo, tawag doon, binumulat na ang pagiging Kristiyano ay smooth sailing lang. Yes. Amen po ba? Amen. Kaya nga may nagsasabi sa atin, di ba? Ulit-ulit tayo na may nagsasabi na kung kailan naging Kristiyano ko, bakit kaya parang mas umirap ang buhay ko? Ba't kaya kung kailan naging Kristiyano ko, ba't parang mas nagiging maraming against sa akin? Amen po? Kasi nga, sinabi rin ng ating Panginoon na habang tayo nandito sa mundo, tayo ay haharap sa iba't ibang uri ng pagsubok. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya tatanungin ko ulit, sino nga ba dito ngayon ang parang pakiramdam mo, nandoon ka sa pagsisail kung saan maraming hangin at matataas na hangin? Amen. Amen po ba? Amen. Sabi nga alam ng Diyos na may bagyong paparating sa buhay mo. Hindi na bibigla ang Diyos na meron kang dinadaanan ngayon. Huwag mong isipin na parang ang Diyos hindi handa sa anumang nararanasan mo. Dahil ang katotohanan, may itinuturo sa iyo ang Panginoon sa bagyong kinalalagyan mo ngayon. Amen po ba? Amen. Sabi ko nga, itong pag-share ko sa inyo ngayon, hindi ko itatry na tawag doon na parang maging emotionalism. Kundi gusto ko makita niyo yung katotohanan. Amen po ba? Na makita niyo yung katotohanan mula sa salita ng Diyos kung bakit tayo dumadaan sa bagyo ng buhay. Dalawa po kasi ang uri ng bagyo ng buhay. Una, yung storm of correction. Kapag minsan, sino po nakakalala kay Jonah? Amen. Si Jonah ba yung yung nilunok? Ayan, nilunok na malaking isda. Yan. Yung bagyo kasing naranasan ni Jonah, tawag doon storm of correction. Bakit? Matigas ang ulo ni Jonah. Saan ba siya pinapupunta? Saan siya pumunta? Stars. Ayan. At nandamay pa siya, no? Nadamay pa yun nandun sa barko. So, ayun po yung ginagawa ng Lord din minsan sa atin. Kapag matigas ang ulo natin, dumadaan din tayo sa pagsubok ng pagtutuwid. Sabihin natin pagtutuwid. Pero po, hindi yun ang magiging topic natin. Ang pag-usapan po natin ngayon ay yung isa, storm of perfection. Bakit? Ba't natin ito ang pag-usapan? Kasi andito tayo ngayon. Gusto natin matuto. Amen po ba? Gusto natin sumunod sa Panginoon. Nagbigay tayo ng pananampalataya, tayo ay nanampalataya sa Panginoon at gusto natin sumunod sa Kanya. But then, dumadaan pa rin tayo sa bagyo ng buhay. Amen. Walang exempted yan, Yes. Kahit po sila pastor, nararanasan yan at ang lahat ng mananampalataya. Sabi ko nga, isa sa mga makakaranas ng matindi ngayon, yung mga mananampalataya sa Israel. Amen. Matindi po. Meron mga hindi kumikilala sa Panginoon, may kumikilala, pero parehas may namamatay. Sabi nga, meron silang festival. Yung festival na ginagawa nila, religious festival yun, pero nangyari, ilan ang namatay? 200 plus. Amen po. At paano mo ngayon mararanasan mo sa bagyo na yun na makita mo, anak mo, asawa mo, namatay bigla. Sumasayaw lang, nagpupuri, biglang namatay. Ano ang pwedeng maranasan? Sabi nga po, matindi po ang pwede natin maranasan pag dumadaan tayo sa bagyo, pero matindi rin ang magiging matututunan natin kapag naunawaan natin ang gusto. Amen po ba? Amen. Kaya po, ngayon po umaga, hayaan niyo po na dito sa talatang ating binasa, pag-aralan natin kung ano nga ba ang itunuturo sa atin ng tinatawag na the storm of perfection. Amen po, ready na po ba ang bawat isa? Ayan, sige, pumunta tayo sa number 1. Basahin nga pala sabay-sabay. 1, 2, 3. We need to remove our human hope. Ito po yung sinasabi sa verse 24. Yan. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin.
Sabi nga po dito sa pangyayari, meron po ito kasing cross-reference. Mababasa rin natin sa Marcos 6:45 to 52 at John chapter 6, 15 to 21. Sa ibang salin po, sinabi po doon, sa ibang libro sa Marcos at sa John, makikita natin doon na yung barko, yung bangka, malayo na sa pangpang. Ibig sabihin, smooth sailing sila nung una. Nung malayo na sila sa pangpang, nagsagwan sila, biglang nagkaroon ng bagyo. At ang bagyo po ay salungat ang hangin. Halimbawa, papunta kasi sila Capernaum, papunta sila doon, pero ang hangin, binabalik sila sa, tawag doon, sa pangpang. At minsan naman ay dinadala sila kung saan. Kung ikaw ay marunong magsagwan, alam mo kung gaano kahirap yun. Amen po ba? At nangyari po yun ng gabi. At hanggang umabot po ng 3:00 ng madaling araw, nagsasagwan pa rin sila. At ang katotohanan po, may mga fisherman pong nakasakay dito. Ibig sabihin, makikita natin na marunong sila. Amen? Alam nila kung paano humarap sa bagyo. Alam nila kung paano nila harapin yung bagyo. Pero sa time na ito, wala pong nagawa yung kaalaman nila. Wala pong nagawa yung kakayanan nila. Amen po ba? Nilagay ko nga rito, malayo na sila sa pangpang at nagsagwan sila ng halos 5 hanggang 6 na kilometro. Nakakapagod yun. Sino rito yung nakalakad na ng 1 kilometro? Pagod na agad. Gusto nang sumakay ng jeep. Ayan, ano? Ito, nagsasagwan sila. At hindi lang basta nagsasagwan, mahirap pagsagwan dahil sa malakas na hangin at matataas na alon. Sabi nga naman, napakalaki ng posibilidad na pagod na sila at walang nagawa ang kanilang lakas at kaalaman para labanan at salubungin ang bagyo. Kapatid, kumusta ka? Paano mo ba hinaharap ang bagyo ng buhay mo? Umaasa ka pa rin ba sa sarili mong lakas? Magaling ako eh. Matalino ako. Marami akong experience. Siguro nababanggit natin ano. Pero ang katotohanan, di ba nakakapagod? Bakit? Kasi ang katotohanan, wala kang nagagawa. Amen. Kahit anong tapang mo, kahit anong tawag doon, anumang gawin mo, galing mo, talino mo, lakas mo, habang nandiyan ka sa bago na yun, ang katotohanan, wala kang magawa. Amen. Masakit ba? Yes. Sakit, no? Na akala mo magaling ka, pero nandun ka na. Said na. Yung isip mo kung anong gagawin mo, hindi mo na alam. Pero nandun ka pa rin sa gitna ng malalakas na hangin at matataas na alon. Wala kang magawa. Bakit kaya ganun? Kasi gusto ng Panginoon, matutunan mo na alisin yung pag-asa mo, ilagay mo sa sarili mo. Amen. Gusto ng Panginoon, mawala sa isipan mo, na wala sa anumang material na bagay dito sa mundo ang makakapagligtas sa iyo. Na hindi rin kasagutan ang talino mo para makaalpas ka sa bagyo ng buhay. Amen. Kaya nga po, anong sinabi? We need to remove our human hope. Ano man ang pinangahawakan mo dito sa mundo, walang kwenta yan. Yes. Alyaman, tinapos mo, kahit summa cum laude, magna cum laude, naglaban na kami sa bahay. Ano ba mas mataas, summa o magna? Ano ba nga mas mataas? Prinsipan. Alam? Magna. Magna? Ayun. Sabi namin, pero na okay lang yun, basta graduate. Kasi sa pagharap sa buhay, alam niyo po ba, hindi mo pwede sabihin, na cum laude ako, umalis ka ng problema. Yes. At marami ding mayayaman, hindi nila masabing marami akong pera, kaya gagaling ako. Amen. Sa dulo, ubus ang pera nila. Hindi pa rin sila magaling. Amen. At ang malungkot, patay pa rin. Yes. Amen? Dito sa kalagayan ng mga alagad ni Kristo, kailangan nilang matutunan na anumang lakas nila, anumang galing nila pagdating sa pagmamangka, anuman, walang magagawa yun laban sa bagyo. Kailangan nilang matutunan, ano daw? Sumuko. Sabihin niyo nga po, sumuko. Sumuko. Kaya kapatid, hindi maling sumuko ka. Yes. Amen? Hindi maling bitawan mo ang lahat ng pinangahawakan mo dito sa mundo.
at sabihin mong wala na akong magagawa. Dahil ang katotohanan, pinapadaan ka ng Diyos sa bagyo na yan para maranasan mo at maunawaan mo na wala kang magagawa sa sarili mong kakayanan. Amen. Naunawaan natin? Yes. Wala tayong mapagyayabang. Ayun po yung katotohanan. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko rin ito, sabi ko, salamat Lord. Napakatindi ng salita mo. Yes. Kaya nga sinabi nila, napakatagal na nilang nagsasagwan, napatagal na nilalabanan. Tawag din yung lakas ng hangin, ang taas ng alon. Pero andun pa rin sila sa kalagayan na yun. Biruin niyo po, mula gabi hanggang madaling araw, ano kayang itsura na nila? Ikaw din, gano'n na ba katagal na umaasa ka sa sarili mo? Ano lang itsura mo? Tingnan niyo yung katabi niyo, ano lang itsura? Ayan. Kung ano mang ayos ba? Ayan, yung mga kalalakihan, mukhang mabagsik pa. No? Ayun ang katotohanan eh. Pagod na isip mo. No? Lalo na yung isipan mo yung damdamin mo pagod na. Yes. No? Bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ganito? Kasi, unang bagay, gusto ng Panginoon, alisin ko kung ano man ang pinangahawakan mo dito sa mundo. Malinaw po ba? Amen. Yan. Pangalawa po, papasok tayo ngayon sa pangalawa. May lamang po ito. Number 2. So sabi po dito, we need to look and call upon the name of the Lord. Basahin natin ang verse 25 hanggang 27. Sabi po dito, nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sila sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya kung nakita yung lumalakad sa tubig, no? Ano sasabihin nyo? Aswang. Sabi nila, aswang. Dito, multo. Sigaw nila. Ngunit, nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Ito po yung sitwasyon. Bakit nga ba sila natakot? Ayan, di ba nakapagod? Sabi nito, sila ay natakot dahil ang katotohanan ay hindi nila inaakala o na-anticipate na ang Panginoong Hesus ay pupuntahan sila. Paano kaya nasabi na hindi nila inaakala o hindi nila ina-anticipate? Kasi sa tagal nilang namamangka, sa tagal nilang nilalabanan, wala man lang nag-pray. Amen. Yes. Kaya kung sino man ang nasa gitna ng pagsubok at hindi ka marunong manalangin, ano maasahan mo? Amin po ba? Balik tayo sa Mateo chapter 8, naranasan na nila kung sino yung may kapangyarihan patahimikin ang hangin at mahupain ang malalakas na alon. Amen. Eh, bakit sa tayo na yun? Nakalimutan nila yun. Amen. Bisa kahit Kristiyano ka na, ang yabang pa rin natin. Kaya ko yan. Simple lang yan. Ha? Sabi, wag ako. Don't me. Yan, ano? Sabihin natin na, 10 years na kaya ako. Sabihin, pastor kaya ako. Alam ko na handle yan. Lord, chillax ka lang dyan. Let me handle this. Relax naman. Mabot na ng isang taon, Lord. Hindi ka nga makatawag eh. Kaya nandiyan ka pa rin. Sa bagyo ng pagsubok sa buhay mo, pinipilit mo pa rin sa sarili mong kakayanan. Pero nakalimutan mo na, mayroong isang Diyos na imposible sa atin na maligtas na nagligtas sa'yo. Amen. Na kayang baliktarin ko ano mga sitwasyon na meron ka. Amen. Ano lang kinulang ka? Sa pagtawag sa Kanya. Amen? Nakugulat ba tayo? Kasi yun yung katotohanan eh. Sabi nga doon, hindi nila naisip o hinanap man lang o tumawag sa Panginoon sa gitna ng unos. Kaya naman sa sobrang busy nila na lutasin ang problema sa sarili nila ng lakas at kaparaanan, kung dumating ang Panginoon, natakot pa sila. Kaya minsan yung iba sa atin natatakot, Lord, pinaparusahan mo na ba ako? Lord, magpapalo mo na po ito sa akin? Pero hindi natin nakikita na minsan dumadaan ka sa pagsubok na yun kasi gusto patatagin ka ng Panginoon. Amen. Kaso nga lang, nagkukulang tayo sa pagtawag sa Kanya.
Sabi nga po noon, nangibabaw na sa kanila ang takot at kawalan ng pag-asa kaysa sa pananampalataya. Lagi po natin tandaan, hindi pwedeng magsama ang takot at pananampalataya. Amen. Yan po yung bagay na hindi mo pwedeng pag-asawahin. Amen. Bakit? Dahil ang takot, pag yan ang nagmuna sa'yo, lalamunin yan ang pananampalataya. Sa oras na to, puno na sila ng takot. Duruin mo, Panginoon, anong tawag nila? Multo. Sa buhay mo, kapag hindi ka marunong tumawag sa Panginoon at iba na ang naitataas mo sa buhay, kung hindi sarili mo, ang diablo. Amen. Sasabihin ko sa inyo, sino ba may kakayalang lumakad sa tubig? Si Jesus lang. Pero binigay nila kanino? Sa mundo. Amin po ba? Amen. Kaya sa buhay mo, dapat lagi kang marunong tumawag sa Panginoon. Para sa oras na lalapit sa sa'yo, hindi mauuna ang takot sa'yo, kundi ang pananampalataya. Nakukuha po ba natin? Amen. Kaya ang nilagay ko rito, in all situation. Sabihin nga po natin, in all. All. Sabihin sa lahat. We need to call upon the name of the Lord. Amen. Ano mang sitwasyon, nasa bagyo ka man, nasa payapa ka man, nasa paghihirap ka man, nasa kasaganaan ka man, kailangan mo laging matutong tumawag sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, hindi ko siya tinatapos kasi sunod-sunod ito. Pangatlo, sabihin nga po natin, palakpakan natin ng Lord, huli na. Pero may mga puntos po yan. Kaya hindi ko dyan magtatapos. Sabi dyan, ano yung una? Kailangan natin matutunang i-remove ang ating mga human hope. Ano ba pinangahawakan mo? Pangalawa, kailangan matutunan mo na tumawag sa Panginoon. At ang pangatlo, kailangan mo malaman that through Jesus, we can walk on water. Amen. Praise God. Amen po ba? Gusto niyo bang malalasan yon? Amen. Dito yung literal na mamaya, pumunta ka dyan, nakakad sa tubig, sabi ni Pastor. Hindi. Ibig sabihin, anumang harapin mo ngayon na bagyo, hindi lang yan basta sasabihin na harapin mo. Ibig sabihin, sa gitna ng unos, kaya kang palakarin ng Panginoon sa gitna niya. Ano ibig sabihin? Kaya kang pagtagumpayin ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Gusto ba natin yun? Amen. Kaya nga meron tayong example dito. At walang iba yung kundi si Pedro. Sabi niyo nga si Pedro. Pedro. Ayan. Si Pedro, ang tawag sa kanya, siya si ever enthusiastic. Si Pedro, sa lahat ng alagad siya, lagi yung parang, tawag doon, masabihin natin, buhay na buhay. Kapag nagsisalita si Jesus, siya yung mabilis magsalita din. Amen? Kailangan, sabi ni Jesus, kailangan akong hulihin, ganyan-ganyan. Sabi niya, over my dead body. Yeah? Kaya na-revoke siya ni Lord eh. Lumayo ka sa akin, Satanas. Ayan. No? Etong si Peter, napaka-enthusiastic niya at tinatawag din siyang impulsive. Pag sinabing impulsive, napakabilis niyang magsalita, minsan hindi na siya nag-iisip kung ano ba yung kahinatnan nito. Amen po ba? Kaya nga basahin natin sa Matthew 14:28 hanggang 31. Sabi niya rito, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Matindi, no? Lord, kung ikaw nga yan, sige nga, papuntahin mo ako dyan. Kaya sumagot si Jesus, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Wow! Papunta kay Jesus. Ngunit, napapansin niya na malakas ang hangin. Siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagapin ninyo ako, sigaw niya. Agad naman siyang hinawakan ni Jesus at sinabi, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya. So pag-usapan po natin, ano nga ba ang matututunan natin sa experience ni Peter? Ready na po ba? Yes. Kunti lamang po ito. Una, huwag mong pangunahan ang Panginoon. Amen. Sabihin nga natin, huwag pangunahan ng Lord. Pagpapalanan ng Lord. Isa sa nagustuhan ko dito, no? Parang may lilipad na. Ayan. Isa sa nagustuhan ko dito sa sinabi ni Pedro,
Hindi niya sinabi na, Panginoon, ikaw talaga yan, pupunta ako dyan ha. Lalakad ako sa tubig. Di ba hindi yun ang sinabi niya? Anong sinabi niya, Panginoon? Kung ikaw nga yan, ano sabi? Papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Ano yung matututunan natin sa salita na yun? Ibig sabihin nun, humingi siya ng pahintulot at ng utos na papuntahin siya ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Nakakuha natin. Anong kahalagaan nun? Minsan kasi tayo, kahit Kristiyano na tayo, yung nabanggit natin kanina, minsan mas nagmamagaling pa tayo sa Panginoon. Lord, gagawin ko yan ha. Lord, ito yung gagawin ko para malutas ko. Nag-pray ka, pero hindi ka nag-pray para humingi ng pamamaraan ng Lord, kundi nag-pray ka para sabihin sa Lord yung pamamaraan mo. Amen? Amen. Parang ang gusto mo mangyari, pumayag si Lord sa gusto mo. Pero maganda rito kay Pedro, yung sinabi niyang, papuntahin mo ako dyan, ibig sabihin, hindi niya pinangungunahan ng Panginoon. Alam niya pa rin yung pwesto niya. Amen po ba? Kaya sa gitna ng pagsubok, dapat alam mo kung anong pwesto mo. Anong pwesto natin? Wala tayong magagawa. At kailangan natin ang utos o ipapagawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Pangalawa, ano sabi diyan? Sabi nito, tumingin ka sa tumawag sa iyo, hindi sa anumang nangyayari sa paligid mo. Wait lang po ha. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Po dito, no? Si Pedro po ba ay nakalakad sa tubig? Kasi di ba, inutusan siya ni Jesus na halika. So ayun na yung go signal. At sabi nga, no, kapag may go signal ni Lord, mayroong kapangyarihan kang mararanasan. Lagi pong dapat mayroong tawag doon, may basbas. Amen? Sabi mo sa kadalawa, dapat may basbas ng Lord. Ayun po yung kailangan para may kapangyarihan. Huwag kang gigilo sa sarili mo lang. Amen po ba? Kaya humingi si Pedro ng basbas, pumayag ang Panginoon, pagbaba niya, nakalakad siya. Wow! Sarap tingnan na, nakalakad siya. But then, ano ang naging dahilan? Bakit siya lumubog? Takot sa Ano ang naging dahilan? Bakit siya lumubog? Takot Hindi nakalala. Tumingin sa paligid. Tumingin sa paligid. Tumingin sa iba. Lahat talaga bumabagsak pag tumitingin pa sa iba. Yeah. Wala lang, papagsik na bukas. Papagsik na tayo. Eh, sabi sa akin. Sa ating mga Kristiyano, mahirap po kapag tumawag ka sa Panginoon pero ang nakatingin ka doon pa rin sa problema. Yes. Amen po ba? Sabi dyan ano, sinabi nga sa salita ng Lord, we need to live by faith and not by sight. Katakata ka pa, one way, Jesus. Pero pag uwi mo, ano kaya pambabayad ko sa utang ko? Paano ko kaya yung ano? Paano ko gagaling? Wala akong pera. Kapag, sabi nga po dun ano, ayan, sige po pwede matangkad. Ayan, sila dito. Kayo ka dyan. Sila, patangkad ko siya. Pag kasi ma-reset na lang ng cellphone. Pwede kami ni Clotilton dyan, mas. Matangkat niya. Ayan. Ano sino mas malaki? Yung cellphone o si Lance? So, tingin niyo po, no? Ako ito. Mas tumit, halimbawa ito yung problema. Si Lance, solusyon na lang. Ayoko sabihin siya si Lord. Kaya solusyon. Mas nakatingin ako sa cellphone. Kita ko kaya si Lance? Sino mas malaki sa paningin ko? Cellphone. Pero ang katotohanan, mas malaki si Salamat, Pogi. Ganun po ang nangyayari. Mas malaki ang Diyos, pero kapag nakabito pa sa problema, parang mas malaki ang problema. Pero kapag tumingin ka sa Panginoong Jesus, mas malalaman mo yung problema mo. Wala sa Kanya. Na walang kapangyarihan ng problema laban sa Panginoon. Amen. At walang imposible sa Panginoon kahit anumang problema. Amen. Amen po ba? Amen. Natin ang unawaan natin.
Amen. Kaya po sa buhay ni Pedro, lumubog siya unti-unti kasi mas natakot siya sa nakapaligid sa kanya. Ano yun? Malakas na hangin, Ano? mataas na alon. Nakakatakot naman talaga, di ba? Amen. Nakakatakot naman talaga na magkasakit. Amen. Nakakatakot naman talaga na wala kang pera. Yes. Wala makapagsabi nitong masaya ako pag wala akong pera. Nakapag pumunta ako dyan, bibili ako. Ay, sorry, wala akong pera. Amen? At kapag nandiyan dyan na si Judith at si Bini, kilala niyo ba yan? Amen. No? Yung mga bill na kuryente. Yung mga kailangan mong bayarin. At anumang problema na yan. Pag tinignan mo yan, nakakatakot naman talaga yan. Lalo na, katotohanan kasi wala tayong magagawa. But then, tinuturuan tayo ng Panginoon na tumingin sa Kanya. Amen po ba? Sabi nga po dyan, ano? Ang mga bagay at pangyayari sa ating paligid ay magdudulot sa atin sa pagkalubog. Kapag dito ka nakag-focus, mas makikita mo at mararamdaman ang malalakas na hangin at matataas na alon at ang katotohanan lalamunin ka niyo. Sino na rito yung nakaranas sa parang sinabi mo pinagsakluban ako ng langit at lupa Amen. sa problema ko. At kinakata mo pa yung kanta ng 80s, Tulong ng buhay, at tuloy-tuloy sa pag-ikot. Biyak ka pa. Ngayon ako'y nasa ilalim, bakit ngayon nasa ilalim pa rin? Hindi na, binago mo pa yung lyrics. Ibig sabihin, nasa ibabaw naman. Bakit? Kasi lalamunin ka talaga ng problema Amen. kapag diyan ka nakafocus. Amen po ba? Pero pag tumingin ka kay Lord, yung problema mo, aalisin niya, lulutasin niya, Amen. at sa kapangyarihan niya, babaguhin niya ang lahat. Amen. Amen po ba? Amen. Masasabi natin hindi agad-agad, pero sigurado may kasagutan. Amen. Amen po ba? Amen. Pwede ba palakpakan natin ang Lord? Kaya nga nilagay mo dyan, tumingin ka sa tumawag sa iyo. Lalo na sa mga hinahanda ng Lord na maglingkod sa Kanya. Amen. Yung mga sinasabi niya mag-disciple. Tumingin ka sa Panginoon. Huwag dyan sa anumang bumabagabag sa iyo. Huwag sa mga problema humaharap sa iyo. Kasi tapat ang tumawag sa iyo at hindi ka pababayaan kailanman. Amen. Tapat ang tumawag sa iyo para lakasin ka niya dahil ang kalakasan nagmumula sa Kanya. Amen. Tapat ang tumawag sa iyo, bibigyan ka ng kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya tayo mga mananampalataya, tumingin ka sa tumawag sa iyo, hindi sa anumang nangyayari sa paligid. Amen. Anong ibig sabihin? Nasa Diyos ang kasagutan. Amen. Kaya nga, kung alam natin to, siguro pag inulit tayo kata, kasama natin ng Diyos. Iba na yung pagkanta niyo. Hindi na katalaga na, kasama natin ng Diyos. Hindi ako lang nanangamba. Magano pa, no? Sabi ko pa lang pagsalikod. Pero ngayon, napag-aralan natin ito, iba na. Dumaan man ako sa ilog. Hindi ako malulunod. Ano, di ako masusunog. Ilog yun. Mali. Di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ng Diyos. Yeah. Iba na yung sayaw nyo, napapa-Elvis na kayo. Hindi ka tulad kayo pa. Parang, kasama ko talaga si Lord. No? Kasi kapag marunong kang tumingin sa makapangyarihang Diyos na kasama mo, baliwala lahat ng problema ang pwedeng harapin. Amen. Amen po. Kapalakpakan natin ang Lord sa bakit. Bakit? Kasi kapag tumingin ka sa Kanya, mas makikita mo na siya ay mas makapangyarihan at makikita mo rin na ang Diyos hindi apektado sa anumang pangyayari. Amen. Ayun yung napakaganda sa ating Panginoon. Kaya kapatid, huwag kang umasa sa sarili mong kakayanan. Huwag kang umasa sa anumang meron dito sa mundo. Huwag ka rin tumingin sa mga mahirap na nangyayari sa paligid mo. Tumutok ka at tumingin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. At ang panghuli, sa panahon na ikaw ay talagang nahihirapan na, ito lang ang solusyon. Ano daw po? Kawawa. Jesus. Tumawag ka kayo. Kaya nga habang lumulubog na si Pedro, napakaganda pa rin ang kanyang sinabi. Ano yun? Tulungan niyo po ako. Amen po ba?
Amen. Bakit kailangan tumawag? Kasi hindi sa lahat ng oras ang mananampalatayang malakas. Amen. Hindi sa lahat ng oras ang mananampalatayang ay mananatiling matibay. Amen po ba? Amen. How much more ang mga tao na hindi marunong tumawag sa Kanya? Ano ang kailangan lang? Tumawag ka sa Panginoon. Kaya nga sinabi nito, tingnan nyo maigi yung nangyari. Sinabi ni Pedro, Panginoon, sagipin ninyo ako. Sigaw niya. Ano sabi niya? Sagipin. Ang isang tao, pag sinabi niyang sagipin, anong ibig sabihin? Nasa matindi siyang kalagayan. Hindi lang sa tulungan, kundi sagipin. At ang maganda nangyari dito, yung word na agad. Sabihin niyo nga po, agad. Agad. Kailan nangyari sa inyo na mayroon din kayo na tulong agad dumating? Amen. Di ba sa Panginoon na? Pero sa tao, nagantay ka, Hallelujah. wala na yung riot, wala pa rin yung mga pulis. Pero dito nung tumawag si Pedro, agad siyang hinawakan ni Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Agad siyang hinawakan. Mga kapatid, sa oras na nahihirapan ka na, sa oras na aminin mo sa Panginoon, hindi mo na kaya, at ikaw ay nanalangin sa Kanya, sinabi mo, Panginoon, sagipin ninyo po ninyo ako. Kung paano hinawakan ni Jesus at agad, ganun din ang gagawin sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Ano ang susi? Tumawag. Hindi, ang bagay na hindi nagawa ng mga alagad. Pero, napakabuti ng Panginoon. Amen. Kahit hindi sila tumawag, sino pa rin ang lumapit? Lord. Kaya kapatid, sa kalagayan mo ngayon, tandaan mo, hindi ka iniwan ng Panginoon. Nandiyan siya, inaantay na lang na tumawag ka. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Ayun yung mga gustong mahubog sa atin ng Panginoon. Kaya nga po sinabi sa Psalms 46 verse 1, He is our present help in times of trouble. He is our, present help. Ibig sabihin lagi. Ibig sabihin sa ngayon, sa bukas, sa hinaharap, lagi siyang nandiyan. Ano lang kailangan gawin ulit? Wow. Kaya nga sinabi din sa Psalms 145 verse 18, The Lord is near to all who call on Him. Ang Diyos daw ay malapit, ang Panginoon ay malapit sa sino mang tumatawag sa Kanya. Amen. To all who call out to Him in truth. Para maging malapit sa iyong Panginoon, matutunan mong tumawag sa Kanya. Kaya kapatid, kung nabibilitan ka sa buhay mo ngayon, ano man sitwasyon mo, isa lang ang susi. Matuto kang tumawag sa Panginoon. Amen. Sasabihin ko sa iyo, tutulungan ka agad ng Panginoon. Amen. At ang kanyang mapagpalang kamay ang hawak sa iyo, katulad ng ginawa niya kay Pedro. Amen. Iaahon ka niya sa anumang nakalubog ka na sitwasyon na yan. Amen. Dahil yan ang katotohanan. Pero ano una natin dapat malaman? Tanggalin mo anumang pinangahawakan mo dito sa mundo na akala mo makakapagligtas sa iyo, na makakatulong sa iyo. Pangalawa, matuto kang tumingin sa Panginoon. Amen. Panghuli, tumawag ka sa Panginoon. Amen. Kaya mayroong storm of perfection dahil ikaw ngayon ay mananampalataya na. Ang gusto ng Panginoon, tumatag at tumibay at lumalim ang pananampalataya mo at walang ibang paraan yun kundi tumawag ka sa Panginoon sa gitna ng pagsubok. Amen. Amen po ba? Amen. May solusyon, kapatid. Amen. Sabi mo sa sarili mo, pumikit ka, may solusyon. May solusyon. At na kay Jesus ang solusyon. May Jesus ang solusyon. Kaya niyo pong magtapos ako dito. Yung tinatawag po the storm of perfection, tandaan po natin, ito ang makakatulong sa atin na tayo ay lumago sa ating paglakad bilang mananampalataya. At sa gitna po ng storm, maaasahan po natin na we will experience God's power kahit sa gitna ng matinding unos na ito. At ang huli pong nangyari dito, sa verse 32, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Ano daw po nangyari? Tumigil ang Hangin. At sinambahan siya nung nasa bangka. Sinabi, tunay nga po kayo. Kapag tumawag ka sa Panginoon,
hindi o pwedeng hindi maranasan na ang bagyo na yan ay humupa. Amen. Amen po ba? Amen. Kung paano naranasan nila nung humupa ang bagyo dahil kasama nila ang Panginoon. Sa buhay mo, kapag kasama mo ang Diyos, sigurado humupa ang Diyos. Amen po ba? Amen. Dahil sobrang makapangyarihan ang Panginoon natin. At hindi na siya basta makapangyarihan, tunay na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil itong salita na ito ay binigay niya sa akin. Dahil alam na kung anong nararanasan ng bawat isa sa atin. Amen. Siguro iba, nasa signal number 1, signal number 2, signal number 3, may Yolanda. No? Pero sa lahat ng yan, walang ibang solusyon kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya po, I pray ngayong umaga, tanggalin na natin yung yabang natin. Sabi mo sa katabi mo, tanggalin mo yung yabang mo. Mga sabi rin sa akin, Pastor, tanggalin mo yung yabang mo. Pastor. Hindi sabihin nyo, Pastor, tanggalin mo yung yabang mo. Ibig sabihin, ano na tinuro sa atin? Tanggalin na natin yung yabang natin. Tanggalin mo na yung talino mo, huwag kang umasa dyan. Tanggalin mo na yung galing mo, huwag kang umasa dyan. Tanggalin mo na kung anong meron ka ngayon, huwag kang umasa dyan. Dahil walang magagawa yan. Ano daw? Mapapagod ka lang. Manghihina ka na. Ano yung pangalawa? Tumingin ka sa tumawag sa'yo. At sabi nga, tumawag ka rin sa Panginoon. Yes. Amen po ba? Amen. I pray ngayong umaga, alam na natin kung bakit tayo pinapadaan ng Lord sa storm of perfection. Dahil ito lang ang paraan para tayo lalo tumibay, para tayo lalo lumalim sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, inailangan ko po ang tawag sa lahat tumayo.